Kapag ang Diyos ay hinayaan nating makialam sa buhay natin, aayusin niya ito at ibabalik sa tamang landas. Bagamat minsan, ito'y masakit at mahirap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito'y kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina ng namatay. Kaya't sinabi niya rito, "Huwag kang umiyak." Nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may pasa nito. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Bumangon ang patay at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay intervention. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, hinayaan mo na ba ang Diyos na makialam sa buhay mo? Tayong lahat may mga plano sa buhay. Tayo may mga gustong gawin sa buhay. And there are times na yung ating mga plano, yung ating mga gustong gawin sa buhay ay hindi nagkakatotoo. Hindi natin nakukuha. And minsan sa dami o sa laki ng ating mga pangarap sa buhay, minsan akala natin, kaya natin ang lahat sa pamamagitan lamang ng ating sariling pagsusumikap, sa pamamagitan ng ating sariling galing, sa pamamagitan ng ating sariling lakas at kakayanan. Pero kapag humarap tayo sa iba't ibang karamdaman at sakit sa buhay, doon natin marirealize na wala tayong kapangyarihan. Wala tayong kontrol sa lahat ng bagay. Kitang-kita po natin yan nitong nakaraang pandemya. Sana huwag nating makalimutan ang ating malaking natutunan. The big lesson ng pandemyang ito. Ipinakita sa atin ng Diyos yung pinakamahalaga, yung essential sa buhay natin. At yan yung pananampalataya, yan yung relasyon natin sa Diyos, sa bawat isa, sa ating sarili. Itinuro sa atin in a hard way ang katotohanan at ang realidad na ito. Na walang magagawa ang pera, na walang magagawa ang posisyon kapag tayo ay humarap na sa sakit, humaharap sa kamatayan. Ito yung pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid, no? Ito na yung huhusga sa atin. Ito na yung determinant sa ating buhay, yung kamatayan natin. At kapag humaharap tayo sa kamatayan, tila ba gumuguho ang lahat. Gumuguho ang ating pangarap, gumuguho ang marami sa atin. At nababalot na
pupuno tayo ng kalungkutan. Dito sa ating gospel, narinig natin ang kwento tungkol sa pagdadalamhati ng isang biyuda dahil sa pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Hindi lang siya ang nalungkot, kundi ang lahat ng mga tao doon sa lugar sa Nain. At ito yung enkwentro ng ating Panginoon sa nanay na ito na nawala ng anak. And Jesus intervened. Si Jesus nakialam dahil nakita niya ang kalungkutan ng nanay na ito. Minsan kinakailangan papasukin natin ang Diyos sa kwento ng buhay natin. Just like itong pandemya. Pumasok ang Diyos, nagkaroon ng intervention. Oo, hindi kalooban ng Diyos na maraming mamatay because of the pandemic. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magdusa at maghirap. Hindi kalooban ng Diyos na tayo magkawatak-watak. Pero pumasok ang Diyos sa kwentong ito. He intervened. At ano yung nangyari sa atin? We learned a lot. Kung hindi natin hinayaang pumasok ang Diyos sa panahon ng pandemya, baka ang makita lang natin ay misery. Baka ang makita lang natin ay kalupitan, kasamaan, kawalang pag-asa. But because of the intervention of God, nakita natin from another perspective, a more beautiful perspective, positive perspective. Mayroon tayong natutunan. Meron tayong daladalang big lesson because of this pandemic. Sa buhay ng babaeng ito, ng biyudang ito, pumasok ang Diyos. Nakita ng Diyos ang kanyang kapighatian. Nakita ng Diyos ang kalungkutan ng mga tao. Kaya ang ginawa ni Jesus, binuhay niya ang patay at ibinalik ang binata sa kanyang nanay. It is God's intervention, divine intervention. Nakisangkot ang Diyos at nakikisangkot ang Diyos at patuloy na makikisangkot ang Diyos sa buhay natin. Kung hahayaan nating makisangkot ang Diyos sa buhay natin, itong divine intervention na ito, there will always be beautiful things, good things that we will see sa buhay natin. Sa kabila ng maraming kapangitan, kabiguan, kahirapan, if we allow God to intervene, we will see hope. We will see meaning, even in death, even in suffering, even in difficulties, even in pandemic. It is because God intervenes. Mga kapatid, huwag po tayong matakot na pakialaman ng Diyos ang buhay natin. Because we are not in total control of our lives. Let us allow God to intervene. Papasukin natin. Hayaan nating pakialaman tayo ni Jesus. Sapagkat kapag hinayaan nating pakialaman tayo at panghimasukan tayo ni Jesus, hindi natin ito pagsisisihan. Siguro marami nang nanghimasok sa buhay mo at pinagsisihan mo. Siguro marami nang nakialam sa buhay mo at pinagsisihan mo. Pero ang Diyos, kapag hinayaan mong makialam sa iyo, manghimasok sa buhay mo, you will never ever regret. And you will always be grateful. Dahil bagamat tayo nasasaktan o nahihirapan, God will help us. God will make a difference in our lives. God will change everything for good. Mga kapatid, huwag matakot. Let us allow Jesus to come and intervene sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, pakialaman mo kami, panghimasukan mo ang aming buhay. Kailangan ka namin, lalong-lalo na sa mga pagkakataong tila ba kami kampante na, sobra na ang pagtitiwala sa aming sariling kakayanan at nawawalan na kami ng pagpapahalaga sa buhay at pananampalataya. Manghimasok ka, makialam ka, at ibalik kami sa tamang landas ng buhay. Amen.
pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.